Amen! Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat, sa mga nanonood sa ating live stream at lalo't higit sa ating Diyos na buhay. Isa nga pong pinaka-the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen! So patuloy po nating i-share yung kanyang gawain sa ating mga kakilala, mga kaibigan at sa ating mga kapamilya. So tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos, di po ba? Amen. Kasi nandito po tayo malakas, masigla, at punong-puno ng pag-asa. Kaya naman po, ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. So tunay po na napakaikli po ng buhay, di po ba? Kaya naman, let us treat each day as if it is our last day. Para po maibigay po natin lagi yung pinaka-the best sa Panginoon. Amen. Lagi po nating i-treat yung araw na meron tayo as if it is our last day para po magampanan po natin kung ano po yung gusto ng Lord sa ating mga buhay. Amen. At para po patuloy po tayong magpuri, patuloy tayong magpasalamat. Amen. So kaya naman po inanyayahan ko ang lahat na sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Ang lahat po ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Catherine Jed Roman for opening prayer at ng worship team.
patuloy po tayong manalangin. Yes, Panginoon, tunay nga po na pinapupurihan ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Lord, ngayong araw na to. Tunay nga na ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay sapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga na humihingi din kami, Panginoon, ng tawad, Lord, sa lahat ng mga kasalanan naming nagawa, Lord. Simula noon, Lord, hanggang ngayon, sinasadya o hindi man namin sinasadya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dinadalain ko, Lord, ang araw na to, Panginoon. Ang gawain namin, Panginoon, ngayong araw na to, Panginoon. Ikaw, Lord, yung nakakakita, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na sa simula, Panginoon, opening prayer, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng tatayo, Panginoon, hanggang sa closing prayer, Panginoon. Especially, Panginoon, yung magmemensahe, Panginoon, yung lingkod mo, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na itago mo lamang kami, Lord, sa iyong, itago mo lamang kami, Panginoon, sa iyong likuran, at ikaw, Lord, yung mapapurihan at mapasambahan, Panginoon, sa araw-araw. Panginoon, I pray din, Panginoon, sa mensahero mo, Panginoon. Patuloy nga na alam ko, Panginoon, na yung mga salitang ito, Lord, is galing sa inyo, Panginoon. I pray for the Holy Spirit, Lord, to be with Him, Lord, and to be with us, Panginoon, na patuloy na madami kaming matutunan, Lord, at mai-apply namin to, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Lord. I pray din, Panginoon, sa mga Panginoon, sa mga kapatid, Lord, na nandito, Lord, patuloy nga, Lord, na yung atensyon namin, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na maituon lamang namin, Lord, sa inyo, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, lahat ng distractions, Panginoon, sa bawat isa, Lord. I pray, Panginoon, sa mga kapatid ko rin, Panginoon, na wala pa dito, Lord. Patuloy, Lord, na nandun. I pray, Panginoon, na nandun, Lord, yung pag-iingat, Lord, na patuloy na ipagkaloob mo, Lord, sa kanila, Lord, sa pagpunta nila dito. At i-remind mo, Panginoon, sila na ngayong araw na to ay araw ng linggo, Panginoon, at ito'y araw mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na wala kami dito, Panginoon, kung wala kayo. Tunay nga, Panginoon, na salamat, Lord, sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy na pinagkakalob mo sa bawat isa. Na yun nga, Panginoon, na mabuhay lang kami ngayon, Panginoon, is sobrang blessings na, Panginoon. And yung other bagay, Panginoon, is tunay nga, Lord, na bonus, Panginoon, na lang. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw lang yung pupurihin namin at sasambahin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pinagpala po ba ang buhay ng bawat isa? Isa nga po malakas na Amen. Amen. Tunay nga po na tayo'y pinagpala dahil tayo'y malakas, buhay at humihinga. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang dakilang gawa sa ating buhay. Amen. Jesus, purihin ka, Panginoon. Sa
at tapat sa buhay ng bawat isa. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko
landas ng pagbabago. Katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan.
ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Buhay na po namin, O Diyos, ang sumamba po sa inyo. Buhay po namin na, O Diyos, ang magpakumbaba po sa inyong harapan. Buhay na po namin sa inyo ang maglingkod. Salamat po ngayon pong umaga na kami po ay nakapagpuri po sa inyo dahil ang hinahanap mo sa mga tao ay mga tao na sasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Salamat sa inyong pagmamahal. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Iniaalay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Thank you, kayon Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Gusto mo iligtas ang lahat ng tao, bata, matanda, Pilipino, ibang lahi. At ang sino man nagpapakumbaba po sa inyong harapan ay inyo pong inililigtas at pinalalakas nyo. Muli inyong ibinabangon, pinapatatag ninyo. Sa lahat po na nakakonect sa website na ito, mga nanonood sa bansang Pilipinas, sa lahat ng naririto sa bulwagang ito at even yung mga nasa ibang bansa, pagpalain niyo po silang lahat. Blessing po sila sa mundong ito at alam po namin nilikha niyo po kami para paglingkuran po kayo. Nilikha niyo po kami para maging katulad ng anak mong si Jesus. Nilikha niyo po kami para dalhin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ipadama po ang inyong pagmamahal. Lalo na po sa mga taong lito, lupaypay, may mga kalungkutan, O Diyos. Mga may sakit, salamat na sa inyong pong presensya may kagalingan. Sa inyong presensya may kalakasan. Sa inyong pong presensya may kaligtasan. Salamat ngayon pong umaga, maghari po ang kapayapaan sa puso ng bawat tao, bawat isa. Lahat ng nakakonect sa lugar pong ito. I-bless niyo po sila at hayalaan niyo po, Ama, na ang banal na Espiritu lamang ang mag-guide sa aming kalagitnaan. Ako po'y instrumento lamang ninyo. Ginagawa ko lamang po ang inyo pong kalooban, purpose at layunin sa aking buhay. Bless niyo po bawat nakikinig ngayong umaga dahil alam namin na dadalaw kayo, bibisita kayo sa puso ng bawat isa. Ang sumasampalataya sa inyo ay muling lumalakas. Pagpalain niyo po ang umagang ito. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God at makakaupo na po tayo. So magandang umaga po sa ating po lahat at sa lahat po ng mga nasa sa live stream dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa lahat po natin mga follower, viewers. So, good day po sa ating po lahat at salamat po sa patuloy niyo pong pag-share ng sa gawain dito at marami po ang nakakarinig po ng kanyang buhay na salita. Maraming tao na babago ang buhay. Nalalaman ang purpose at layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. At thank you po dahil alam ko po ngayong umaga ay may magandang bagay na gagawin ang Diyos po sa atin pong kalagitnaan. Ano po? Nagpapasalamat din po tayo dahil nakasama natin si Ate Lores. Nandyan po ang kanyang mga anak. Siya po ay kapatid ni Ate Lani. Salamat sa welcome po kayo dito sa gawain. At sa lahat po ng mga ngayon lang po nakadalo, hindi ko man po nabanggitan yung pangalan, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, ang topic po natin ngayong umaga ay sabi po rito, win our battles in prayer. So, ipanalo ang laban sa panalangin. Lahat po tayo ay may laban sa buhay. Lahat, meron tayo mga krus. May mga pasanin tayo. Marahil ay sa pamilya mo, marahil ay sa trabaho mo, marahil sa pag-aaral mo, marahil sa negosyo mo,
marahil sa ministry mo. At lahat tayo, kasi nasa lupa pa tayo. Even ang Panginoon Jesus, nung siya'y nasa lupa, may laban din siya. May mission siya. At sa buhay ng tao, normal po yan. Ang advantage lang na ikaw ay may relasyon kay Kristo, kaya nating ipanalo. Kaya ang tawag sa atin ay we are undefeated Christian. We are undefeated believer. Overcomer po tayo. At wala pong pagsubok na ipinahintulot ang Diyos sa atin na hindi po natin kayang pagtagumpayan. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na ipinahintulot ang Diyos na hindi natin kayang pagtagumpayan. Kailangan laang ay magtiwala po tayo sa Kanya. No ho? Sabi po ni Edwin Orr, there is no revival that happened which never started in prayer. Ano ho? Walang revival na nangyari na hindi nagsimula sa prayer. Kung ano pa ngayon, bunga yan ng panalangin. Ipinanganak yan sa panalangin. Ano ho? Nagsisimula palagi sa panalangin. Napaka-importante po nito. Ano ho? Minsan, maliit na bagay ito, pero malaki ang magiging impact nito sa buhay natin at impluensya sa ibang tao. Hindi naman natin kailangan na mag-loan na tayo ng 1 million para gawin ito. Amen? Hindi naman kailangan magbenta tayo ng bahay para gawin ito. Hindi naman kailangan makapagtapos tayo sa pinakasikat na paaralan para magawa natin ito. Ito pong panalangin ay napaka-basic na ibinigay sa atin ng Diyos kung araw-araw po tayo naliligo. Araw-araw po tayo ay nagtututbrush. Ganon din po ang panalangin na ibinigay sa atin po ng Diyos. Ano? Sabi po ni S.D. Gordon, the great people of the earth today are the people who pray, not those who talk about prayer. Amen? So, mas maganda daw pong gawin ang panalangin kaysa pag-usapan. Pero dahil alam ko po, marami na tayong impormasyon tungkol sa katuruan ng panalangin. Pero ngayong umaga, hayaan ninyo na magpaalala uli ako kung gaano ito kahalaga sa ating buhay. Ano ho? At gagamitin ko pong text dito po sa 1 Samuel chapter 30, verse 6 to 8. Ito yung isang lingkod ng Diyos na dumating sa matinding problema at pagsubok. Pero wala siyang kinapitan kundi ang Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Sabi po rito sa 1 Samuel chapter 30 verse 6 to 8, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palaksin ang kanyang loob. Sabi mo sa iyong katabi, palaksin ang kanyang loob. Yan. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. At dinala naman ni Abiatar. Ito yung keyword, itong verse 8. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo. Maaabutan niyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. So, ang konteksto po kasi nito ay ito pong si David may 600 tauhan. Galing po sila sa laban. At pagkatapos po ng kanilang laban, umuwi sila sa kanilang bayan, doon sa bayan ng Siklag. Pero grabe ang nangyari. Pag uwi nila, sunog po yung mga tahanan nila. At wala po yung kanilang mga asawa. Wala po yung kanilang mga anak. Dinilang lahat po ng mga Amalekita. So, sa tindi po ng kahapisan, kalungkutan, nag-iyakan po sila. Ang sabi po, pagka binasa niyo po yung 1 Samuel chapter 30, verse 1 hanggang sa sumusunod, talagang umiyak sila po ng husto. Siyempre, kung dati galing ka sa trabaho, halimbawa, pag uwi mo, may sasalubong sa iyo.
may magkikis sa iyo, may mag-aasikaso na yung pagkain, tapos may magmamano sa iyong anak, may aaliw sa iyo. Wala. Dinilan, bihag lahat. Si David po may 6 na raang tauhan. Pagpalagay natin na puro tatay yon, di 6 na raang pamilya po yon. Ang mabigat nito, dahil sa pag-iiyakan nila at kahapisan, ibinubuntun lahat ang sisi kay David. Para ba sinasabi nila, kung hindi ako sumama sa iyo, kung hindi kami sumama sa iyo, sana narito pa yung aking pamilya. So, siyempre, isa lang si David. Nag-iisa lang siya. Ang maganda lang po kay David ay may relasyon siya sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, may relasyon siya sa Diyos. Kaya, ito po yung ating topic. What happens when we pray? Ano ang mangyayari kapag tayo'y nanalangin sa kabila ng mga problema at pagsubok? Number 1, give inner strength. So, bibigyan daw po tayo ng Diyos ng panloob. Ano, panloob ha? Ililinawin ko. Panloob na kalakasan. Kasi iba po yung lakas sa loob kaysa labas. Amen? Tingnan niyo po yung verse 6. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ito yung keyword. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palaksin ang kanyang loob. Yun ang keyword. Dumulog siya upang palaksin ang kanyang loob. Ganito po ba tayo pagka may problema at pagsubok? Sa Diyos agad ba tayo lumalapit o kung kani-kaninong tao? Kung kani-kaninong may limitasyon ang buhay? Ang itinuturo po dito ng Diyos, unahin muna natin siya sa pamamagitan po ng panalangin. Kailangan muna natin ng panloob na kalakasan. Kasi pagka may panloob kang kalakasan, kahit may problema ka, papayapa ka. Pagka may panloob kang kalakasan sa loob yan, kahit may problema, papanatag ka. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Alam mo, may gagawin ang Diyos. Alam mo, God is in control. Amen? So, ito po yung naging kalagayan po ni David. Ano ho? Sabi po ni Martin Luther, to be a Christian without a prayer is no more possible than to be alive without breathing. Sabi niya sa Tagalog, kung tayo po ay Kristiyano at hindi nananalangin, ay para na rin tayong tao na ayaw huminga. Sabi mo nga siya ang katabi, humihinga ka pa ba? Kaya kung ayaw na nating manalangin, ay ayaw na rin nating huminga. Amen? Kasi po, sa totoo po, minsan ang tao po pag may problema, minsan itutulog na lang nila yung problema. Para bang gusto na nila, pag gising nila, okay na yung problema. Ayaw nilang makilaban. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw nila makibaka, ayaw nila makilaban. Yun namang iba, ito po ay gawain ko rin. Hindi pa po ako, wala pa ako relasyon kay Kristo. Pag may problema po ako, pangalawa, naglalasing ako. Amen? Kasi pag lasing ka, malilimutan mo yung problema eh. Habang lasing ka, pero pag nahulasan ka, nandun na naman. Hindi nawawala. Hello? At yun namang iba, pagka may problema, igagala na lang kung saan pupunta. Pero pag uwi sa bahay, nandun pa rin ang problema. Amen? So, mahalaga po na ito pong panalangin ay hininga din po natin. Ano ho? Tingnan niyo po, yung taong may sakit ay binabantayan ang oxygen level. Dahil pag bumaba ang oxygen level, ay ikamamatay nito.
Kaya, dapat bantayan din natin ang level ng ating prayer life. Alam po natin yan. Alam po natin, tayo ba'y nakakapanalangin pa? O larga na laan tayo ng larga? Hello? Sabi po rito sa 1 Thessalonians 5:17, paalala po ito, palagi kayong manalangin. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, palagi ka manalangin. Amin sabi po, salita ng Diyos eh. Ang nagsabi po nito ay maraming karanasan. Si Pablo, maraming karanasan, maraming inilaban sa panalangin. At ang ganda po ng ending ng buhay niya. Siya po ay natapos yung kanyang mission. Nagawa niya yung purpose at kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kahit minsan nanghihina ang ating physical na katawan, dahil pagod tayo sa eskwelahan, sa trabaho, sa negosyo, pagpapamilya, o ministry, kahit minsan nanghihina ang ating physical na katawan, pray pa rin. Amen? Kasi doon lang tayo huhugot ng bagong lakas. Sabi po sa 2 Corinthians 4:16, sabi po ni Paul, ni Pablo, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Kaya minsan yung physical natin, kahit nanghihina yan, pero mahalaga, malakas po yung ating spiritual, yung ating spirit, yung espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kasi yan po yung magiging overcomer tayo. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Tingin lang ng tao, mahina ang physical mo, pero malakas naman yung panloob mo. Sabi mo sa katabi, malakas naman yung panloob mo. Napaka-importante ng panalangin. Kapag meron tayong habit, hindi tayo sasabit. Amen? Marami po taong sumasabit kasi mali ang habit. Pero kapag ka po ang naging habit natin ay panalangin, hindi ka sasabit. So, yung misyon katabi, hindi ka sasabit. Bakit? Lahat ng gagawin mo, pinagkakatiwala mo sa Panginoon eh. Sabi po sa Proverbs 16 verse 3, ipagkatiwala mo sa akin ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa iyong layunin. Praise God. Amen? Palakpak muna po sa Panginoon. Ho. Number 2 na tayo. Ano, ho? So, makita po natin na si David ay humingi po ng kinausap niya si Lord. Sabi niya ay, Lord, nag-iisa na lang si David. Grabe. Naranasan mo na nag-iisa ka na lang. Wala ka ng kakampi. Di ba? Ay galit sa kanya lahat yung 600 na pamilya. Tauhan niya. Kasi hindi nila naintindihan ang purpose ng Diyos. Pero si David ay humingi ng lakas sa Diyos para palaksin ang kanyang loob. Amen? Ma'am, paako ng tubig. Nakako lang po ako lalamunan. Ho. Inom lang po ako saglit. Ano, ho. Praise God. Yan. Kailangan talaga na oxygen. Ho. Si David po ay dumulog sa Diyos. Humingi siya ng lakas. Sabi niya, Lord, palaksin mo ang loob ko. Grabe. Hindi po natinag si David. Kaya pangalawa, pag hindi ka natitinag, sa Diyos ka nagtitiwala, ang resulta ng prayer, give instruction. Una, give strength. Pangalawa po, bibigyan ka ng Diyos ng instruction. Maririnig mo ang tinig ng Diyos. Sasabihin niya sa iyo yung gagawin mo.
meron kang maliwanag na patutunguhan. May pupukusan ka. Sabi mo sa iyong katabi, may pupukusan ka. Sabi po doon sa verse 8, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Yun, ang tanong ni David sa Diyos eh. Pero ito po ang sabi ng Panginoon kay David, sige, habulin ninyo, maabutan nyo sila, at maililigtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. Grabe na ho. May instruction. Malaga sa buhay po natin ang instruction. Kasi po, ang buhay natin sa mundong ito ay hear and obey. No, ho? Nakikinig ka sa Diyos, kagaya nyo, nakikinig po kayo ngayon, yung nasa live stream. Tapos yung mapapakinggan nating salita ng Diyos, i-apply naman natin. Ang tawag doon, hear and obey. Makinig at sumunod. Alam niyo po, resulta ng pagka nakarinig tayo sa Diyos, kagaya po ni David, una, lalakas ang loob nating harapin ang pagsubok. Kasi may narinig ka eh. Ang taong walang naririnig ay balisa. Nangangamba, natatakot. Hindi lang magagawin eh. Bakit? Walang naririnig eh. Pero yung pag nag-pray tayo, ang bahagi ng panalangin, hindi lang naman yung nagsasalita ka sa Diyos eh. May parte rin ang maghintay ka rin kung ano sasabihin sa ng Diyos. At sa kapanahon ngayon, basahin mo kanya salita sa iyong desisyon. So, halimbawa, naargabyado ka. Gusto mong gumante. Eh, nabasa mo doon sa Mateo, sa Roma chapter 12, verse 19, huwag kang maghihiganti. Ipaubaya mo sa Diyos ang paghihiganti. Tapos, nabasa mo pa sa Mateo chapter 5, verse 5, mapalad ang mapagpakumbaba. So, yun ang instruction ng Diyos. Magpapakumbaba ka, hindi ka gaganti. At nabasa mo pa yung nakalagay doon sa Roma 12, 20-21, daigin ng mabuti ang gawang masama. Amen? Kung nauuhaw, painumin mo. Kung nagugutom, pakanin mo. So, maliwanag na instruction yon. Kaya po, resulta ng pagkarinig ni David sa instruction ng Diyos, lumakas ang kanyang loob para harapin yung problema. Pangalawa po, pagka may instruction ng Diyos, magpapadala siya ng tutulong sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, magpapadala siya ng tutulong sa atin. Kasi po, pag binasa niyo po yung 1 Samuel chapter 3, 30 verse 16, noong hinabol ni David yung mga kalaban, may nakita silang isang kabataang lalaking Egyptian. At kinuha nila yon, kinalinga, at yun po ang nagturo kung saan nagkukuta yung mga bumihag sa kanilang asawa at pamilya. So may instruction. Pangalawa, nagpadala ang Diyos ng tutulong. Para sa atin, hindi mo kaya mag-isa. Pag nakarinig ka sa Diyos, sumunod ka, magpapadala siya ng mga destiny helper, kingdom helper. Hindi mo na-expect yung tao yung gagamitin sa iyo para matupad mo yung sinabi ng Diyos sa iyo. Matupad mo yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Parang ganito, di ba? Sumunod lang tayo. Nagpadala ang Diyos ng mga destiny helpers sa church. Kaya siya ang nagsaayos dito. Amen? Nagpadala ng mga gifted people, men of influence. So, yun po yung ibig sabihin doon. Pag nakarinig tayo sa Diyos, yun po yung mangyayari. Ano ho? Lalakas ang ating loob dahil hindi tayo nangangapa. Ano ho? Hindi tayo bahala na. Amen? Talagang sigurado. Ano ho? Ang gagawin natin. So, yun po ang napakaganda po sa Diyos. Ano ho? Even po ang Panginoon Jesus. Alam niyo po,
nung ang Panginoon Jesus ay, siya po ay, darating na yung time na parurusahan na siya. Ipapako na po siya sa krus. At sinabi na rin niya sa mga alagad niya yon, yung mangyayari sa kanya. Siya po 33 years old na noon. Sabi niya, di ba, nag-meeting na sila eh. Ako'y hindi na magtatagal. Dahil ako ay, siyempre, papatayin siya. Talagang, yun ang purpose ng Diyos sa kanya eh, para iligtas tayo. Pero bago po nangyari yon, kasama niya si Pedro, si Juan Santiago, nanalangin muna siya. Kasama niya yung mga alagad, nanalangin muna siya doon sa bundok. At ito po yung kanyang panalangin. Sa Lucas 22, verse 42 to 43, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Si David, ang Panginoong Jesus, alam niyo po, may epekto sa buhay natin kung sinong huling kausap natin. Amen. Umepekto sa buhay ni David yung huling kausap niya. Umepekto rin sa buhay ni Jesus yung huling kausap niya. Sino kausap nila? Diyos. Pareho sila nakarinig ng instruction. Kaya, minsan, di ba, may magtatanong sa atin, bakit ang tatag mo? Bakit ang bait mo? Bakit ang saya-saya mo? Bakit ang generous mo? Sino ang huling kausap mo? Amen? Sa kabaligtaran naman, minsan may magsasabi din ng ganito, bakit lagi kang galit? Bakit ka laging nag-aalala? Bakit ka laging natatakot? Sino ang huling kausap mo? Sabi mo sa iyong katabi, sino ang huling kausap mo? Kasi may epekto po yon. Amen? Hello? May epekto po lagi yung huling kausap. Tenyo po, di ba, pag kami nangyayari mga kaso, pagka nag-imbestiga po yung mga militar, ang kanilang susuriin yun eh. Susuriin nila yun. Lalo na po yung, halimbawa, may namatay. Iimbestigahan nila yon. Sino bang huling kausap niyan? Amen. Yari po yung huling kausap. Amen. Kasi yun po yung doon tutuntunin eh. Doon tutuntunin. Ngayon, ang ibig ko sabihin, pag ang huling kausap mo ay Diyos, hindi ka sasabit. Sabi mo siyang katabi, hindi ka sasabit. Pagka tama ang habit natin, hindi ka sasabit. Hello? Pansinin niyo po, kasi sa buhay po natin, kagaya po ng panalangin ni Jesus, grabe, di ba, ang Panginoon Jesus, alam niya, tutusukin siya ng tabak, nung tawag daw, sibat. Alam niya, lalatigon siya. Alam niya, ipapako siya sa krus. Kaya nga nakapag-pray siya eh, Lord, kung maaari po, ilayo mo po sa akin ang saro ng pagdurusang ito. Parang tayo yun eh. Ikaw ba? Ito, realidad. Alam mo, pupunta ka doon sa isang lugar, tatagain ka. Pupunta ka ba? Ha? Alam mo, pagdating mo doon sa lugar na yon, hahampasin ka ng latigo, pupunta ka ba? Hindi. Pero si Jesus, alam niya. Kaya yung panalangin niya, grabe eh. Kung maaari po sana. Dahil ang Panginoong Jesus, kagaya din natin tao, siya po'y nasasaktan, siya po'y nauuhaw, siya po ay nagugutom, nasusugatan. 100% din tao siya eh, nung nasa lupa siya eh.
ipinakita lang niya yung halimbawa na dapat nating gawin na huwag nating katakutan kahit kamatayan eh. Amen? So, ginawa yun ni Jesus. Ay kung si Jesus pala ay umatras, to sa inyo kung na-emotion siya. Ibig sabihin naisip niya, mukhang mahirap to ah. Mukhang grabe ang dadanasin ko dito. Wag na lang. Total naman, nakapangaral ako sa mga tao, napagaling ko na may sakit eh. Pwede ba ama, exit na lang ako, balik na lang ako dyan sa langit? Pero hindi eh. Tumuloy pa rin sa Jesus eh. Kasi yun ang magiging daan ng kaligtasan natin. Sabi mo sa iyong katabi, yun ang magiging daan ng kaligtasan mo. Kaya po, dahil sa grasya at habag ng Diyos, hindi man tayo karapat-dapat. Sabi po ng Biblia, walang matuwid kahit isa eh. Roma 3:10-23. Wala po nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Pero dahil sa tinapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, napatawad tayo natubos. Kaya grasya at biyaya lang. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito. Huwag na huwag po natin kakalimutan yon. Sabi mo sa katabi, huwag na huwag natin kakalimutan yon. Kaya kapag ang tao po'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, wala tayong katalo-talo. Bakit? Pagka, sabi ni Paul, Philippians 1:21, ang mabuhay kay Kristo. Habang buhay ka, kay Kristo, naglilingkod ka. Ang mamatay ay pakinabang. Pagka namatay ka na, o di tapos na yung mission mo. Ang mahalaga, sakop ka ng kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, sakop ka ng purpose ng Diyos. Ang mahalaga, sakop ka ng layunin ng Diyos. Nabubuhay ka sa mundong ito dahil sa kanyang kalooban. Ang tao pong pinagtatagumpay ng Diyos sa buhay ay yung namumuhay ng not my will, but your will be done. Yun po yung taong pinagtatagumpay ng Diyos sa buhay sa mundong ito. Yung pinagkatiwala mo sa Kanya, yung ang masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, sa totoo, ang magkalaban kasi our will at saka po God's will. Lahat tayo may gusto eh. Tayo po naririto sa live stream sa ibang bansa. Lahat tayo may gustong mangyari sa buhay natin, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga negosyo, pag-aaral. Lahat tayo. Normal sa tao yan. Okay lang po yun kung naka-inline yun sa purpose at kalooban ng Diyos. Wala po masama doon. Pero, ang tagumpay po natin nasa kalooban ng Diyos. Parang ganito. Ito naman po ay testimony lang. Realidad na nangyari sa buhay ko, personal ko. Ako po ay nasa Saudi. May inireto po sa akin na dalaga para mapangasawa ko raw. Ay nagreto pa mga kapatiran. Nurse po yon. Kaibigan pa ni Pastora Esa yon. Amen. Ay siyempre, nasubo na po ako. Dahil reto eh. So, akala ko, kasi ako na may tinataboy na rin sa amin ng mga magulang ko na 36 na po ako eh. Sabi, mag-asawa ka na. Bayaan mo na kami. Sapat na yun na itulong mo. Siyempre, hindi naman ganun kadali. Kinagat ko po yun. Pag pala hindi kalooban ng Diyos, ang isang bagay, magastos. Sabi mo sa iyong katabi, magastos. Kasi ikaw ang gumagawa eh. Amen. Tapos pagka kami po ay, minsan lumabas po kami, may mga kasama pa siya. Ako rin magbabayad noon sa restaurant. So, tapos yung panahon ko, nabawasan. Dati noon ay mainit ako sa Lord. Medyo para bang nakukuha na yung atensyon ko. At halos nga makalimutan ko ang Diyos, yung paglilingkod. To make the long story short, hindi po kami nagkatuluyan. Hindi kami nagkatuluyan. At nung tinanggap ko po, nasaktan po ako. Amen. Kasi nabalita po sa Saudi Arabia eh. Ang ginawa po ko na nahimik ako.
ako po ay nag-pray. Sabi ko, Lord, hindi mo yata kalooban na ako yung mag-asawa. Hindi maglilingkod dala ako sa iyo. So, nagkaroon ako ng kapayapaan. Nag-focus po ako sa ministry. Nung payapang-payapaan na po ako, nakalimutan ko na po yun. Minsan ganun eh. Kung minsan yung ipinapanalangin mo, limot mo na eh. Yung payapa ka na, hindi mo na iniisip. Saka darating. Amen? Yun nga po, dumating po si ma'am sa buhay ko. Ang purpose pala ng Diyos ay dadalhin po ako dito sa Pampanga para maglingkod. Ngayon ko lang na-realize po yun. Alam niyo po, sabi nung ninang ko sa kasal, ito na may realidad na, shout out po doon sa ninang ko sa kasal, at saka po doon sa kapatid po, doon sa kapatid na yun. Pero sabihin ko sa inyo kasi realidad ito. Sabi po nung ninang ko sa kasal, Brother Louie, kaya naman hindi kayo nagkatuluyan, tinutokso kasi iyon doon sa nung mga nurse na kasama namin. Kasi sabi raw niya, taga Ilocos po ako'y napakaitim na. Tapos ang magiging epelyedo ko pa ay maitim. Di magiging Mrs. Maitim ako. Kaya pala, nalaman ko. So yun lang po pala. Sabi ko, grabe. So, praise God, dahil ang sundin natin ay yung kalooban po ng Diyos. Kaya kayo po mga kabataan, huwag pabugso-bugso sa damdamin. Amen. May kanta po niyan sabi dun sa kanta, kay sarap mahalin, bunga ng panalangin. Amen. Kaya, alam niyo po, kaya nangyari sa buhay ko, siguro, kailangan ikwento ko sa inyo. Kasi pagka isang bagay kalooban ng Diyos, magiging kapakipakinabang tayo, magiging pagpapala tayo sa iba. At ito po'y personal na naranasan ko. Ang kalaban ng tao, our will. Pero doon tayo sa God's will. Hindi naman masama kung yung ating our will ay angkop sa kalooban niya. Dahil eksakto po yon. Pero kung mapapahamak tayo, baka pala pagka nakapangasawa ka na, halimbawa, dalaga ka, napangasawa mo lasinggero, dahil nabukso ka lang ng damdamin. Di ba? Tapos babaero pa. Di magsasaper ka. Ngayon, kung ikaw ay nanalangin sa Diyos, ay binigay sa iyo, lalaki ng Diyos, hindi man gwapo, pero may kapayapaan ka. Amen? Di lalo na kung gwapo. Sabihin mo sa iyong katabi, lalo na kung gwapo. Kasi lahat naman yan, nahihingi sa Diyos. Pero hindi ko po nais mag-condemn ng tao. Ang lahat ng tao may pag-asa. Kung kayo po'y nakapangasawa na may bisyo, iluhod nyo sa panalangin. Iluhod nyo po. At ang Diyos ang magbabago. Ang Diyos naman nagbabago, hindi tayo Kung halimbawa kayo ay nakakilala sa Lord, ay may pamilya na kayo, may anak na kayo, huwag kayong susuko, ipanalangin nyo. Ang purpose ng Diyos, kaya nga kayo pinadala sa pamilya nyo para sila po ay mailapit din nyo kay Kristo. Baka sabihin naman na napaka-extreme naman ang turo ni Pastor Louie. May pag-asa. At sabi po sa mga ngaral, chapter 9, 4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Alam niyo po kung bakit? Ako po bunga din laan ng panalangin. Ako po'y maraming bisyo nung araw. Problema rin po ako ng magulang ko. Hindi ko alam, may umiiyak pala sa aking tiyahing ko. Una po yung naborn again sa amin. Kaya pala pagka ako po'y naglalaya sa amin, sa kanya ako pupunta, umiiyak palagi. Amen. Siya pala yung nananalangin palagi sa akin. At maborn again ako. Hanggang ngayon po, buhay pa. 86 na yata po yun, 87. Talaga po na shout out po sa tiyahin ko dyan sa Batangas. Talaga pong yun yung una nakakilala sa amin, sa Lord. At ngayon po ay naglilingkod na po. Iba-iba po yung karanasan, iba-iba yung mga pinagdaanan. Pero may tamang panahon. Basta, makapangyarihan po ang panalangin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Sa Diyos po yung papuri. So, pangatlo na po tayo.
Ano po yung una? Kapag nanalangin ka, give inner strength. Bibigyan ka ng panloob na kalakasan. Pangalawa po, give instruction. Pangatlo, give victory over enemy. Kung yung palang pagsubok mo, mapapagtagumpayan mo. Kasi si David dito, sa verse 19 to 20 ng 1 Samuel 30, sabi rito, isa man sa kasamahan nila ay walang nabawas, matanda't bata, maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. At sinamsam pa ni na David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan. Pauwi, sinabi nila, ito'y samsam ni David. Ibig sabihin, wala pong naano sa asawa nila, mga anak nila. Nabawi nila. Grabe. Sabihin mo siyang katabi, kayang bawiin ng Diyos. Yung lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway. Amen? Pwede ibalik po yan ni Lord. Amen? Ngayong ikaw ay lumapit na kay Lord, lahat na nawala sa atin, pwede pong manumbalik po yan. Kagaya po ni David, ubos po yung kanilang pamilya. Pero God is in control May protection ng Diyos. Pag sumusunod ka sa Diyos, hindi naman niya pababayaan yung mga taong malalapit sa iyo. Kasi alang-alang sa iyo, ang sabi ng Biblia, alang-alang sa iyo, Pablo, nung nakasakay sila sa barko, walang mamamatay sa iyong mga kasamahan na kulang-kulang 300. Mawawasak ang barko, pero walang maano sa iyo, alang-alang sa iyo. Kaya sabi mo siyang katabi, tinitingnan ka ng Diyos. Mahalaga yung panalangin mo para sa ating pamilya, para sa ating angka. Nabawi nila. Actually, tumubo pa Kasi sabi rito, nakuha pa nila yung mga tupa at mga baka nung kalaban nila. Ibig sabihin ay napagpala pa sila. Kaya yung testing, nagiging testimony. Amen. Akala mo, pagsubok na yan, ay inalaw ng Diyos. Hindi mo lang magpapatotoo ka isang araw. Kaya mo pala naranasan yan, ikaw kwento mo pala sa pamilya mo, kaibigan, kakilala. Kasi kung wala kang testing, walang testimony. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit nagtagumpay si David sa kalaban? Di ba wala naman siyang ginawa Meron siyang, nag-private muna siya. Kasi po, ang ganda ng ginagawa natin sa publiko ay resulta ng private ministry natin sa Diyos. Uulitin ko, ang ganda ng ginagawa natin sa publiko ay resulta ng private ministry mo sa Diyos. Bago ka humarap sa mundo, kagaya ng ginagawa ni Jesus. Madaling araw pa, bumabangon na siya. Mark 1:35. Kinakausap mo na ang Diyos bago siya humarap sa tao. Kaya yung ganda ng ginagawa mo sa publiko, resulta lang yan ng personal mo. Yung may privacy ka ba na kinakausap mo ang Diyos? Sapagkat ang relationship building po ay nabubuo pagka may privacy ka. Amen? Sound, yan. So, praise God. Amen. So, nagalaw lang po sa likod yung aparatos po doon. So, praise God. Napakalaga po natin pinag-uusapan Alam niyo po sa totoo, ayaw po ng demonyo na ituro ito. Itong tinuturo ko sa inyo. Alam niyo po kung bakit. Magtatagumpay ka kasi. Mananalo ka sa labanan. Kasi ang buhay Kristiyano, gera. Hindi ka magre-relax lang. Amen?
talagang ipapanalo mo. Kaya nga ang title natin ipanalo ang laban sa panalangin. Amen? Yung private ministry, para din po sa mag-asawa po yan. Di ba kayo po ay may mga anak, yung mga magulang. Darating yung time na gusto din yung mag-usap mag-asawa. Di ba minsan, humihiwalay kayo sa inyo po mga anak. Ang tawag po doon, privacy. Para sa inyong mga pagpapasya, decision, ay maging maliwanag, may instruction. Kasi, right decision affects our family. Yung tamang desisyon ay nagbubunga po ito ng magandang kinabukasan ng ating mga angkan. Ano ho? So, ganun din po yon. Kaya, dapat po maging habit po ito sa mag-asawa. Ano ho? Pagpalaan din ng Diyos yung mga single mother. Ano ho? I-bless sila ni Lord. Lahat po, mahal tayo ng Diyos. Ano ho? Ito po ay ilustrasyon ko lang na ang Diyos at saka tayo, para di mag-asawa yan, kailangan may privacy sila. Kasi doon mabubuo yung matatag na pagpapasya na ikabubuti ng kinabukasan ng ating mga angkan. Palakpak po sa Panginoon yan. Napakahalaga po kasi ng quiet time. Ano ho? Ng quiet time natin sa Panginoon, yung intimacy. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Dahil po, napaka-sobrang ingay na ng mundo. Kaya ang gusto po ng Diyos talaga sa atin, meron tayong devotion, may personal tayong intimacy sa Diyos, meron tayong privacy sa Kanya. May lugar ka na kinakausap mo ang Diyos doon. Narinig mo ang Kanyang tinig. Kasi sobrang ingay na ng mundo. Kung ano-anong tinig na ang marinig po natin. At may epekto po sa atin yung mga narinig nating tinig. Napakahalaga po ng ating tainga. Napakahalaga po ng ating pandinig. Kailangan na pinapatubayan tayo ng banal na Espiritu. Kailangan nakaka-identify na yung narinig mo ba sa Diyos, yung narinig mo ba sa tao, o narinig mo ba ay sa kaaway. So, alam natin na kapag ang boses ng Diyos yung narinig natin sa pamamagitan ng quiet time, hindi tayo sasabit. Amen? At maging habit natin ang makipag-usap po sa Kanya. Ano po? Kasi po, sa totoo, kung anong bagay ang mas pinahahalagahan natin na higit sa Diyos. Tandaan niyo po ito, sasabihin ko sa inyo. Kung anong bagay ang mas pinahahalagahan natin higit sa Diyos, yun ang maglalayo sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Maniwala po kayo. Yun ang maglalayo sa purpose at kalooban niya sa ating buhay. Kaya protect our relationship to Him. Protect our purpose. Protect our anointing. Alam mo, tinawag ka ng Diyos. Kayo po nakikinig. Alam mo yung gusto ng Diyos sa iyo. Kung hindi naman, mananalangin tayo mamaya. Simula yan ang tagumpay mo. Sa Biblia, may mga umalis sa purpose din ng Diyos eh. May mga umalis din sa kalooban ng Diyos eh. Kagaya po ni Samson. Alam niya yung calling niya. Amen? Miss pinahalagahan niya si Delilah. Ayun, sumabit siya. Amen? Pero, ligtas naman si Samson. Sayang lang kasi mas masarap na nabubuhay ka na sakop tayo ng purpose ng Diyos. Bakit iintayin pa natin na agawin? May magpalayo sa atin, sa ating relationship sa Diyos.
dahil sa bagay sa mundong ito. Hindi po masama ang magtrabaho, mag-aral, magkapera. Pero siguraduhin mo, una pa rin ang Diyos. Kasi po, pwedeng mawala anumang bagay na pinapahalagahan natin sa ating puso, sa ating buhay. Pwedeng mawala yan. Pero kung yung relationship natin sa Diyos, yun ang ating iniingat at pinuprotektahan, lahat ng bagay na mahalaga sa iyo, pwede niyang ingatan yun. Pwede niyang protektahan yun. Dahil nakita ng Diyos yung puso mo na number 1 siya. Kaya may papanalo natin. Lahat ng laban natin, kayang-kaya natin ipanalo sa pamamagitan ng panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatlo po yung napag-aralan natin ngayong umaga. What happens when we pray? Number 1, give inner strength. Number 2, give instruction. Number 3, give victory over enemy. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po ngayong pong umaga na nangyari ang inyong pong plano. Nangyari po ang inyong kalooban at purpose sa aming buhay. Ako'y naging instrumento lamang ninyo. Pero alam po namin ang nangyayari ngayon ay magandang naisin mo sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng naririto at mga nakikinig sa mga tahanan at nakikinig sa ibang bansa. Napakabuti mo. Kayo po yung nagmamahal sa amin at hindi po kayo nagtatangi ng tao. At ang sino man nagpapakumbaba po sa inyong harapan, muli niyong ibinabangon. Muli niyo pong pinapalakas. Kagaya po ni Elias, na kahit siya po ay naglilingkod sa Diyos, dumating din sa kanyang puso ang pagkapagod. At siya po ay pinalakas niyo. Gusto na niyang mamatay, pero nagpadala kayo ng anghel para siya ay muling pakainin, palaksin, dahil mahaba pa ang kanyang babagtasin. Hindi pa tapos ang plano niyo sa kanyang buhay. Hindi pa niya, wala pang papalit sa kanya, o Diyos. Kailangan pa niyang mag-delegate ng mga hari at propeta na katulad niya. Katulad din po ng aming napag-aralan na naganap ang purpose niyo sa buhay ni David. At dumating sa napakatindi niyang pagsubok, nag-iisa na lang siya. Walang natira sa kanya kundi kayo. Pero nung manalangin siya, humingi ng palaksin ang kanyang loob, tinugon niyo siya. Binigyan niyo siya ng instruction at nanalo siya sa kanyang kalaban. Dahil tinitingnan niyo po sa aming puso. Hindi po ang palabas naming anyo. Kung kayo po ay ngayon na nakapakinig, nakikita ng Diyos yung puso mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya naririnig mo ito. Kaya buhay ka pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Yung mga naranasan mo, gagamitin ng Diyos yan para ikwento mo rin. Pero magsimula ka sa isang personal na relasyon sa Diyos. Alam niya, pagod na pagod ka na. Alam niya na minsan nababalisa ka. Minsan nalilito ka. Nawawala ang kapayapaan sa puso mo. Ngayong umaga, lumapit ka lang sa Panginoong Jesus. Ang sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga napapagad, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mahal po tayo ng Diyos at ang gusto niya sa atin, mangyari ang kanyang kalooban. Hindi na mahalaga kung anong pinagdaanan mo. Hindi na mahalaga kung anong nakaraan mo. Ang mahalaga ngayon, isang desisyon na nagpapakumbaba, umaamin, na wala tayo magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Sa iyong sakripisyo. Napako ka sa krus. Nasugatan ka. Yung paghihirap mo ay para sa akin. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Inaamin ko po, nagkamali ako.
Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka, Panginoong Jesus, sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Kayong lahat po ng tumanggap sa Panginoon. Ito po yung araw na itinakda para kayo po ay maging anak ng Diyos. Ang sabi sa John 1:12, ang sino man tumanggap sa Panginoon Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. May buhay na wala hanggan kang tinanggap. At tinatakan ka ng Banal na Espiritu na siya magiging katulong mo habang nasa mundong ito. At magiging tagapagmana ka ng kanyang kaharian. Dalangin ko po, Ama, sa mga tumanggap, pagpalain niyo po sila. Sila pong naririto o nasa mga tahanan. Bless niyo sila at patuloy po sila maging mauhaw sa inyong salita. O Diyos, at i-connecta niyo sila sa mga anak mo na magme-mentor, tutulong sa kanila para lumago ang kanilang espiritual. Para sila'y matutong manalangin, mag-aral ang inyong salita, sumamba, at maglingkod po sa inyo. Saan mang bansa sila naroon, saan mang probinsya, dinadalayan ko po ang body of Christ, ang mga pastor, mga workers, gamitin nyo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, para ilapit ang mga taong naliligaw ng landas at sila po ay magkaroon ng magandang buhay, makalakad sa katuwiran. Salamat po, Diyos, sa oras sa ito at yung mga tumanggap sa ibang bansa man sila dito sa Pilipinas, mapunta sila doon sa kung saang lugar ay meron silang pagdaraosang gawain. Mga cell group, small group, o Bible study, at sila po itatatag. Salamat po, Diyos, sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila. Kami pong naririto at lahat na nakikinig ngayong umaga, i-bless nyo. Blessing ang bawat isa sa pamilya. Blessing ang bawat isa sa kanilang mga pag-aaral at pagtatrabaho. Dahil tinawag nyo kami, pinili nyo po kami para maging ilaw ng mundong ito. I-bless nyo po sila at yung mga pangarap po nila sa kanilang pamilya, magkakaroon po ito ng kaganapan. Ang mga anak nila at apo magtatapos po ng pag-aaral. Ang mga anak nila magiging future leader ng simbahan, ng gobyerno, ng private sector, at ng magiging mga professional, at magiging mabubuting magulang, time welcome, at magiging pagpapala sa barangay, bayan, bansa, sa community. I-bless niyo po ang mga magulang. Salamat po sa sakripisyo ng kanilang mga magulang. Bless niyo po ang mga tatay at nanay. Kasama po ang mga single parent. Yung kanilang sakripisyo, alam ko po na hindi po mawawalan ng kabuluhan ang ginagawa nilang pagtatanim. Yung mga luha, pagpupuyat para sa kanilang mga anak. Sang araw, sila'y may lubos na kagalakan. Dahil hindi lamang ligtas ang pamilya, kundi paganda ng paganda, paayos ng paayos ang bawat pamilya. Ang mga tahanan namin ay magiging house of prayer, house of love, house of unity. Thank you po sa umaga pong ito at ang kanilang mga kabuhayan, mga saka man ito. Ito man po ay mga halamanan, poultry na ng manok, poultry ng itik, negosyo, trabaho sa gobyerno, sa private sector, o OFW. Anumang resources o mga seaman man sila, sa barko man sila, o sa eroplano man, mga piloto man sila. So anumang trabaho, mahal mo ang lahat ng tao. I-bless nyo po, lalo na po yung mga breadwinner. We speak promotion sa kanilang buhay. Protection. Walang aksidente, walang sakuna sa kanilang mga hanap buhay. Maging sa kanilang mga sasakyan, I cancel any spirit ng accident. Sa single, sa tricycle, sa four wheels, sa pang-itaas, pandagat na sakyan, ligtas palagi sila, O Diyos. Dahil tinitingnan nyo ang bawat isa. O Diyos, yung panalangin namin ay protection. Yung amin po idinideklara ngayon ay litrato na magandang kinabukasan ng aming mga angkan at pamilya. Yung aming binibigkas po ngayong panalangin ay larawan ng magandang kinabukasan ng aming barangay, ng aming bayan, ng aming bansa. At alam po namin na kayo rin po ang naglalagay ng mga pinuno sa gobyerno. Doon po sa 42,036 barangay,
Ang dalangin namin sa darating na eleksyon ay ilagay niyo po yung mga magmamalasakit sa barangay, magmamahal sa kinabukasan ng mga kabataan, at magiging example ng mga pamilya at mga kabataan. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang bansang Pilipinas. Maghari ang kapayapaan at maghari po ang katiwasayan. Sa inyo kami dumidepende. Ang panalangin ay gagawin namin pong matibay na sandata dahil dito kami magtatagumpay. Pagpalain niyo po ang aming Pangulo hanggang sa mga barangay opisyal. Ang 110 milyong Pilipino, 7 billion tao sa buong mundo, bless nyo kung paano nyo kami niligtas. Ganyan din po ang gawin nyo sa kanilang lahat. Ang buwan ng Oktubre ay mapayapa, maayos. Nobyembre, Disyembre, exit kami ng 2023. Sinagot nyo po kami sa aming mga panalangin. May mga sorpresa po na darating sa aming mga buhay. May mga mahimalang bagay na gagawin kayo. Yung mga may sakit, gumagaling sila, lumalakas po sila. Si Tatang, grasya, habag ang isinusustain nyo sa Kanya. Lord, ang pamilya po ni Tita Meli, yung angkan ni Tita Meli, ni Uncle Eddie, pagpalain nyo po. Ang kanya po mga naiwan ni Tita Meli, mga anak, manugang hanggang kapwa-apuhan, nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas, mga kamag-anak, mga kapatid, hipag-bayaw, i-comfort nyo sila. Salamat si Tita Meli ay nasa piling nyo na. At alam namin, silang naiwan, kapayapaan po maghari sa kanila. Salamat po Diyos, ngayong umaga, nagsasalita po kami ng pagpapala sa kanila. Thank you po sa oportunidad na kami po'y nakapanalangin ngayong umaga at hindi lamang sa lugar na ito. Tulungan nyo kami na magkaroon kami ng private intimacy sa inyo. Personal intimacy sa inyo. Maging habit po namin ang makipag-uusap po sa inyo. Maging regular at intentional po ito. Sadyain namin ang pakikipagrelasyon po sa inyo. Dahil alam namin, ito po ang hinahanap mo sa mga tao. Maraming salamat po Diyos. We are blessed. Pagpalain nyo lahat ng supporter na iglesang ito. Lahat ng nananalangin sa iglesang ito. At lahat ng churches sa bansa Pilipinas sa buong mundo, i-bless nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.